anong tatakbuhan ng storya nito? Hello. Yung story po nito is si Allison, which is ang role niya dito si Jeneline. Yung story niya dito, yung role niya mismo is may way siya or may balak siya na pagnakawan itong construction company, which is na minamanage ni Christian and then ni Richard, which is to be played by Son Woo and Rash Flores. So ayun, gumagawa siya ng way para kung ano yung proseso or tamang plano para magawa niya yung pagnanakaw o pagpupuslit ng pera ng kumpanya. So doon po iikot. So from the security guard to the construction workers at sa magkakapatid. So yun po yung mga inakit niya. Yes. Ang bongga, dami mo inakit. Yes, napakarami po. Allison, oo. In real life ba, marami ka rin inaakit? Ayaw mo salita? First time. Yes. Matipid ka magsalita. Yeah. Pero yan, no. Pero I'm sure marami nang aakit sa'yo kung wala kang mga inaakit. Hanggang ting. Hanggang tingin lang po. Hanggang tingin lang sila sa'yo. Pero yan, Rash, bongga, no? Talaga may mga pumping scene sa trailer pala. Hello. Pumping scene, hindi na bago sa akin dito kasi ito ang dami ko na rin naman nagawa. So, parang ini-enjoy ko yung bawat scene. So, maging professional lang ako. Then, syempre bilang bago si Allison, gina-guide ko din kahit pa paano. Hanggat kaya ko, kung kaya ko may tulong sa kanya. Yeah. Okay, thank you. Yan, Sean, you're half Korean, right? Hello? Opo. 25% po. 25%, so 1/4. Yung mom ko po is half Korean. Okay. But you grew up here in the Philippines? Opo, kakauwi ko lang po ng Pilipinas. Okay. Pero sa Korea po lumaki. I'm sorry? Sa Korea po lumaki. You grew up in Korea. Opo, ano po, 11 years po. Tapos, How old are you now? 22 po. 22? Opo. So 11 years ka, Opo. 11 years old when you went here? Magto-12 po. Pero 11 pa years. Opo. Yeah. So, ang bongga, this, ang ganda ng Tagalog mo. Pero you're still fluent with Korean? Opo, doon po ako nag-aral po. Okay. At least, paano nila i-accept naman na eto, nag-artista ka, tapos nagpapasexy ka? Actually po nung una, kasi mama ko po kasi sa Korea po talaga. Akala niya kasi po yung una yung Vivo Max, parang normal movie lang po. Opo. Pero nung napanood niya po yung unang movie po ng trailer, sabi niya 50-50 po siya ng una pero pinanood niya po ng full. Goal nga po, pinanood niya na po ng full eh. Pero okay naman daw po, at least nagagawa ko yung gusto kong umarte, parang ano po. So, yun ang reaction. Opo, parang 50-50 po siya ng una pero natanggap niya naman po. So, tuloy-tuloy na to dahil natanggap ng mama. Sana. Yan. Okay. Dito tayo kay Ara Alonso. Ara, no? Napaka-sweet mo. Even the way na nagsalita ka kanina, di ba? So, bakit sa sexy genre ka napunta? Hindi mo ba binalak nung una na mas... how old are you naman? 22. 22. Mas sa tingin mo mas okay na magpa-sexy ka kesa sa usap yan. Kasi kung titignan ka, parang yung mga ang itsura mo parang yung mga young actresses, yung mga di ba, mga pang-rom-com, di ba? Hindi naman sa mas okay yung ganito, yung pa-sexy. Siguro, noong una kasi, nag-explore talaga ako. Kasi yung mom ko, tsaka yung family side ko talaga, sila nagka-teatro talaga sila. So parang yung pag-acting, nasa amin talaga siya. Tapos, nung bata ako, nagka-teatro din ako, nag-workshop, ganyan. Tapos, until nabigyan ako ng opportunity na, nung manager ko ngayon, si Mami Jo, ayan, nabigyan niya ako ng opportunity na, sige, what if ipakita ko dito yung acting skills ko, diba? Ayun po.
So, acting skill lang. Yun yung pinapakita ko ngayon kung paano ako umarte. Hanggang gaano yung pagpapasex? Depende sa turo, sa gagawin eh. Depende sa Like this one, Ito, may something kang mga pinakita. siguro, ano ba yun? Medyo, ano rin eh, intense din yung ano namin eh, kakaiba yung mga position namin na ginawa ni Rush eh. Position. Ano ba yung mga position? Wala, ano naman, very wholesome ako, I don't know anything. Minsan kasi, grabe yung mga ano ni Derek eh. Nandinemo. Dinedemo talaga ni Derek eh. Pinapanood namin eh. Ganito gagawin mo niyan ha. Pag ano siya, tatawa siya ng tao. Eto, ayan. Pupunta dito, ganito yung gagawin nyo. Kaya nakakayang hindi gawin, ginagawa ni Derek eh, di ba? Ay. Ako naman pala. Makikita nyo na lang po pag napanood nyo. Pero, yung mga taga-teatro naman, di ba? Kayo, ang importante yung istorya, yung paggalaw. Di ba, marami, may mga nakikita ko, mga stage plays na talaga namang nakahubad, di ba, mga ganun. Kumbaga, basta maganda yung istorya, importante dun sa eksena, you'll do it, di ba? Yes. So, ganun ka rin dito. Kaya, okay lang sa'yo na, yun nga, nagpapasexy ka, or you're showing ng more skin, di ba? Pero, napansin din ba ng Viva na ano na potential ka talaga na pwede kang graduate from sexy to serious star o wholesome? Sana napapansin. Hindi ko So, alam. kung pwedeng sabihin, BMX stepping stone mo lang. Hindi siya stepping stone. Pero parang ganun na rin. Kasi ginagawa ko yung best ko every movie na ginagawa ko. So parang binibigay ko talaga yung best ko. Yan, Tere. Ikaw daw gumagawa muna ng mga eksena. Oh my God. May pumping scene ka rin. Ginagawa ko rin yan. Yan, Yes, po. pero ang bongga ng trailer mo, no? Yes, pero mamaya yung yung Hello? Pero mamaya may makikita nyo yung cut ko. So ginawa ko siya kaninang madaling araw. Okay. Yes. Kaninang madaling araw, ginawa mo yung Trailer. director's cut. mamaya. Mamaya. Trailer ng director's So, ano cut. to? Mas matindi pa tong trailer na mapapanood natin. Sakto lang. Kayo na po yung magusga. Yung eksena bang ginawa mo rin? Ng ano po? Minuestra mo rin sa kanila, yung nakita namin yun. May mga ilan po na na syempre I'm very open naman sa mga suggestion ng actors. So kung ano may sinasabi nila na direct, baka ito okay po. So kung nakikita ko naman na okay sa camera, sa angulo namin, ayun, kinukuha ko naman siya. Kasi hindi ko maintindihan kanina si Ambet Napos kung kita niya bini-BJ doon sa eksena. Hindi ko maintindihan kung mag-walk out ba siya or nainganyo siya sa eksena. Pero yan, congratulations, good luck. Parang maganda naman yung movie in fairness, di ba? Thank you, Miss PB. Thank you, Sir June. It's always a pleasure to have you. Maraming salamat po. Same here. Yes. Sumasagot. Diba, kanina lumabas ang accent when you were speaking to Song. Oh, ma'am. It's adaptable. Okay. Okay, moving on naman po from Anong Ganap. Let's hear from Erwin Ogawa. Laila, congrats sa new movie. Since construction site yung location, wala bang naging problema, naging challenges while doing the scenes? Alice na. Alisa. Wala naman po. Dahil pinalagaan naman po kami. Ara? For me naman, sa eksena, parang wala naman ako, hindi naman ako ganun masyadong nahirapan dun. Kasi since guide nga ni Derek, tsaka ng mga prod, actually ang chill nga ng namin, shooting. Opo, tama po yung sinabi ko lang. Chill po talaga yun na ilagaan pa kami ng maayos. Tsaka lalo na pa yung mga construction na kasama po namin doon. Mga legit. Totoong construction. Yung mga iba Hindi ko po. po sure, pero magaling naman po sila. Ganun. Tapos nakakausap po namin maayos ko na po. Comfortable po kami doon.
Ako naman hindi. Kasi yung buhay ko naman kasi before, construction ako bago ako maging artist. So hindi na siya bago rin sa akin yung construction side. So hindi ko naman kailangan din mag-adjust. So bago lang sa akin, yung nasa construction ako, maarte ako. Hindi katulad dati, nasa construction ako, nagpapala ako, nagtatrabaho ako. Yeah, before. Okay. Yes po. So medyo relate ka kahit pa paano Yes. in a way. Opo. Direct, kay Director, saan po nang galing yung inspiration ng construction side? Kasi parang iba fantasy yung construction, di ba? Yes, yes. Mag-love making sa construction. Yung construction, ano po kasi, yung father ko nag-work sa construction din. So, ano siya, foreman, ganyan. So, may mga times na ako naranasan ko personally nung bata ako, high school. Na nagbubuhat ako ng hollow blocks. Para lang, siguro, para lang may pangbili ng mga extra na pagkain, ganyan. Kasi meron ako sa junk foods that time. So, yung hollow blocks na yun is nag-cost ng 5 pesos isa bawat buhat. So, yun. And then, yung relatives ko from mother's side is talagang nasa construction company sila nagtatrabaho. So, kahit paano, may idea naman po ako when it comes to construction. Okay. Thank you. Good luck sa movie. Thank you. Okay, so yung 4 po na hollow blocks, isang piatos, mga ganun po, no? Sulit na sulit. Tuwa na kami nagkakapatid doon. Ang galing ng racket ni Direk Chris. Okay, thank you so much. Okay, moving on naman from People's Journal, let's hear from Sir Eugene Assis. Direct congratulations kasi yung cast mo international. From South Korea, from India. Yun nga po. Pilipina. Wala ba kayong wala kayong half? Wala. Pilipina. Basta international, so congrats. Anyway, ang talagang question ko is, yung lagi pinag-uusapan, yung pag-iingat sa set, yung paano maiingatan yung ka-eksena mo, yung ganyan, babae. Ano yung pinag-iingatan? Doon ako, parang napapuzzle ako doon. Sino pinag-iingatan sa set? Actually, yun nga, syempre, hindi natin maiwasan na may mga nanonood. At yun, but before we take the sex scenes or yung mga maselang eksena, talagang kinakausap ko yung mga actors. So, eto yung eksena natin, dito tayo. Ano yung mga body parts or limitasyon ninyo na hindi ko pwedeng ipakita or hindi pwedeng gawin ng kapartner mo. So, ayun, doon pa lang talagang binibriefing ko sila, tapos yung kapartner nila, yung gagawin mo. So, kaya ako nag-demo rin. Ayun, may mga demo na ginagawa ako, doon ako nag-adjust. Kung sila, sinasabi nila, okay, dahil wala akong problema kahit uplosin yung boobs ko or anything, magkaligan kami, okay lang. So ako naman, kahit gano'n yung sinasabi na as much as possible, kailangan ko pa rin makita nila sa akin yung pag-aalaga as actors, yun. And then to the directors. Ayun. Kasi iniisip ko niya, parang everybody on the set, from the cameraman, lahat yan, artist, lahat yan. So, parang dapat walang mali siya. Yes po. Everyone Yes. Dapat po trabaho lang. Yun naman yung sinasabi yung kahit sa mga production staff na before kami magsimula, dahil lock-in po kami nun eh. So, ginawa po namin yung po ng lock-in. So, after the shoot, nag-meeting kami ng mga staff na ganito. Ito, mag-sexy na tayo kinabukasan. So, yung mga kailangan na tao na importante lang, yun na yung papasok. Then after that scene, yung mga wardrobes na nakaantabay na dapat para i-cover up yung mga katawan nila. Yun lang naman. Okay. Sa dalawang babae, ano yung mga limitasyon niyo naman pagdating sa mga love scene? No with tongue. No tongue? Yes, Okay. sir. No. Then, No touch, yes, sir. No touch breast. po sa boobs. Yun lang. Okay. Si Aaron. Nasabi mo. Ako kasi, may
Ewan ko, may limitasyon ba ako? De, Wala siguro, ba? De, meron po. Siguro yung leaking cellophane. Oo. Ayan. Tsaka pero may isa akong movie na ginawa, talaga, para sa ikagaganda ng movie. So, Pag gano'n naman kasi, sobrang komportable naman ako. Tsaka sa director din, sa prod, ayun lang. kumbaga for art's sake. Mm-mm. Tapos basic information. Paano ka nag-start as an actor? Bukod dun sa pagiging stage actor. Nag-start po ako kasi nasa pageantry ako. Then, sumali ako sa Showtime, yung Sexy Babe. Until na kilala ko ng manager ko. Tapos ginala niya ako dito. Ayun po. Pero wala pang ginawang mainstream? Wala. Ay, hindi. Nag-extra ako before sa Star Magic. Or, parang nag-extra po ako dun. Di ko Star Magic, ABS yan. Series. Series. Single or double? Ano po yun? Single po. Okay. Si Alison, how did you start as an actress? Pinakilala lang po ako ng classmate ko. Okay. Classmate ko po ng grade 9 kasi diva artist na po siya. Okay. Sino yun? Si Dre Guevara po. Okay. Kikilalanin pa lang namin yan. Tapos, yun na. Pinakilala po ako sa manager, Ma'am Jojo. Okay. Yun na po nag-start. First movie ko po, Virgin Forest. Nung kay Angelica po. Diwata lang po ako doon. No hubad. I mean, pa-cute lang po. Pa-sexy lang. Yes po. Ano yung naramdaman mo ng unang gumawa ng love scene? Love scene na po, sa Scorpio Nights 2 na po. Okay. Yes po. Anong naramdaman mo? Yung first time? Yun lang po. Like, naninibago kasi marami po na with camera na, tapos kasi parang napaka-demure napaka-hindi. Kasi sa movie and sa trailer. Okay. So, pero ngayon, your sanay na. Confident ka naman. Yes po. Okay. Thank you very much. Thank you. Okay, maraming salamat Sir Eugene. Oo nga, no, we did notice this big shift sa screen. Ang palaban, di ba, ni Alison, but in real life, she's very... Pulang-pula yung tuka. Okay, next up, from Stars Photo, we have Alan Sancon. Good afternoon, everyone. Yes. Hello. Yan. Tanong ko lang kasi parang nasabi ni Rash saka ni Ara yung pinagmulan nila before. Pero kayo yung si Sean Woo saka si Alison, parang we're not aware kung what do you do before kayo pumasok sa Viva Max. Yeah. Si Sean. Sa akin po, bata pa lang po lumipat po sa Korea. Tapos doon po nag-aral, nag-student athlete po ako. Tapos athlete? Mag-student, nag-varsity po sa Korea. Anong Basketball. Po. Tapos, ikwento po kami ako. Tapos, nagka-problema po namin sa family ko, parang nagano po kami. Tumigil po ako sa pag-aaral, tapos, ayun po, nagtrabaho na lang po ako noon. Kahit anong trabaho po sa Korea, pinapasukan ko na po. Gaya na? Construction din po, mga factory, ganun po, mga restaurant, lahat po pinasok po. Hanggang sa may nakilala po sa akin sa Korea na mag-artist na po. May nagawa na rin po Netflix sa mga Netflix, nag-reality show din po ako sa Korea. Tapos this year po kasi parang na-stress po ako sa Korea last year. Tapos this year sabi ko, 1 year ko po itatry dito sa Pilipinas na mag-artista kung sakaling may mangyari. Same lang din po kay Ara na nung February po, nag-showtime din po ako nun. After po ng showtime, dun po, nakilala ko po si Tito Jojo. Anong portion? Sa Especially For You po. Oo. After po nun, doon na po nag-start yung pag-artist ako. Yun po. Pang-ilang project mo to? Pangalawang lead po, pero pang-lima po ito na nasa Viva Max. Oo.
Real name mo yun? Opo, real name ko po yung Sogo. Kasi may artista ang studio na sikat sa Korea. Yes po, dancer po ata yung singer po. Hindi, sa hometown chat. North Korea Kaano-ano mo yata. siya. Oo. Sa hometown chat. Kaano-ano mo siya. Kim Jong-un yun. Ganda nung... Hindi ko po sure pero... Bida sa hometown chat. Yes. Kim Seo. Ibang spelling po ata yung... Opo. Tunog. Opo. Same lang po pero... Yun po. Thank you, Shalon. Si Alison naman. Yes po. Ang tipid magsalita ni Alison eh. Kaya yun ang tanong ko para magkwento ka. Before po, I'm a college student lang po ako from Mindanao. Father sa Benigno Olis University po ako. Bisaya. And Nagmo-model ka ba doon? Sumali ka po. rin sa pageant tulad ni Ara, parang Ano po ako, low-key lang ako before. Shy type. Pero, nag-Miss Kakaraga po ako. Yes, before. Karaga. Yes po. Karaga. Nagpa-pageant po ako. Like, yes. Curious lang ako kay Direk, no? Paano mo i-direct si Alison na napaka-demure, napaka-mahiyain? Paano mo siya na i-convert ng parang gano'n? Di ba parang ang hirap on your part eh, di ba? Bilang director, lalo na baguhan siya. Kasi kung sa trailer, mukhang malandi siya. Ayun, nagkaroon kami ng workshop. So sabi ko naman sa mga past con po natin, sa mga press con, sa mga past project ko na talagang ina-under ko talaga sila sa session ng kung paano talagang busisiin yung mga character nila. So ayun, binibigyan ko sila ng time for that. And at the same time, kapag nasa set na, so minomotivate ko yung mga ganitong eksena, kung di man kayanin. Ayun, pinapaalala ko lang na bakit ka nasa posisyon na to, etc. Ayun. So, naging ano naman, kahit mahiyain naman tong si Alison, na ano naman niya, nagawa naman yung part niya as a Jeneline sa Pukpok. And then, I'm very proud kasi kung makita yung pinaghirapan niya talagang ito na yung bunga niya. Kaya ayun, sobrang proud rin ako sa Worth it naman Direk, nakitang-kita yung pagkakaiba ni Alison. mayayain po, parang ako lang din. Last na lang to Rush saka kay Ara. Kumbaga kayo pero medyo sanay na kayo sa ganitong klase. Pero ano ipapakita ninyong kakaiba dito sa Pukpok compared sa ibang mga ginawa niyo? Pukpok, diba? Tama. Sa ginawa niyong ibang mga Viva Max film. Ako po, yung role ko kasi dito, asawa ko ni Rush, fiancé. So, asawa na nga, fiancé. Legal wife. Legal wife. First time ko maging legal wife. Joke lang. Siguro yung sa namin, sa love scene, ayun nga, parang medyo makatotohanan. Kasi kami ni Rush, nag-uusap talaga kami bago magsimula yung love scene namin. Tsaka iniisip ko, asawa ko talaga siya bago kami magsimula doon. Tatawag ko siya, asawa ko, ginaganon ko siya. Habang kumakain kami, uy, asawa ko, kumain ka na ba? Ganyan lang sa kanya. Oo, kain ka na, ganyan. Kaya yung naging love scene namin, medyo, makatotohanan talaga. So, realistic, parang ganun. Sobrang komportable, kaya parang mas 9% pinaka-wild sa nagawa ko. Rush naman, asawa niya. Asawa daw. Ay, sa akin yung bago. Parang, siguro yung character niya. Bago sa akin kasi yung mga past movies ko more on kontrabida talagang barambado. So dito seryoso. Napaka-seryoso ko dito pero never akong dito. I mean, wala yung libog. Puro trabaho, nasa isip ko dito yung character ko. So, challenging siya sa akin. Yun ang bago. Then, wala naman. Magagaling naman lahat eh. Magagaling. Thank you, congratulations, Sarah. Thank you, baby. Thank you, Sir Alan. Okay, so method pala ang approach ng mga artista natin for Pukpok. Okay, very interesting. Okay, rounding up batch 1, let's hear naman from Marites University. We have Ambet Nabus. Oo nga, ayoko na. Hindi, kay Direk, grabe congratulations kasi last month lang,
nakadalawa kayatang, oo, di ba? Tapos yung tahong and then serye. Correct. From the tahong, ano dito ka ngayon sa construction. So November, ikaw uli ang isa sa mga pambato ng Viva Max. Anong sekreto? Ginagawa ko na yung trabaho ko, so inaayos ko naman din. And then, ayun, kung ano yung sa akin ng proyekto, talagang isinas ang puso ko. Yun, yung trabaho. Tsaka talagang gusto ko yung ginagawa ko. That's my passion. Hindi siya ano sa akin ang Porket Sexy VFX. I'm very proud kung nakikita nyo, kung fans nyo po ako sa Facebook, talagang binabandera ko yung Viva Max. Yeah. This time, dito sa Pokpok na construction, so ano yung makikita namin? Kasi doon sa mga ginawa mong dalawa, parang may advocacy, di ba? Tungkol doon sa ano? Environment, sa Pokpok. Tapos yung dun sa Lucena naman yung ano. So, dito ano? Kasi sabi mo kanina may experience ka rin sa construction bilang yung pamilya mo ganyan. So, anong mga elemento o ano yung mga konsepto na kakaiba, especially mga kalalakihan ba may pantasya na gumawa ng something sa construction set or what? Siguro yung first, yun nga. Siyempre, na-mention nga po, Tito Abet na sa construction talaga na merong, hindi minsan, madalas na merong landian na nangyayari. Minsan nga dyan yung mga supervisor, yung mga timekeeper, foreman, mason, diba? Mga engineers, subcon. So ayun, relate ako doon. So kakaiba siya sa mga nagawa ko na ano, kasi ito talagang as in landian talaga. So may legal, may mistress. So, may pinagbasehan ba yung kwento nito dito sa totoong mga nakita mo, nasaksihan mo sa construction? May mga nakakausap ako from my relatives na gano'n. Kasi mapangahas din yung topic, kasi yung issue, kasi si Alison yata, doon sa gist mo na sinasabi, parang plano niya pag nakawan yung company, using her beauty, her yes, charisma. So talaga sa kanya nakatutok yung mga boys. Then from there, yun yung ginagamit niya bilang sandata. Balikan ko yung question kanina, paano mo nga napaarte si Alison na ang hin-hin-hin, ang very demure, tapos dun sa napanood namin, kakaibang pula-pula ng tuka. Paano nga ba? Tapos yung eksena, kakaltasan ko yung sweldo. Withdraw mo na lang, tapos nilagay dito sa ano niya. Nakakaloka yun ha. Yeah. Ayun, siguro talagang binubusisi ko lang. Yung ikaw talaga nag-account sa talagang siya talaga. Parang, kung siguro pukpok, pinupukpok ko din po siya. Para lumabas yan yung, yung skills. Skills niya, hindi as Alison na mahiyain, kundi as Jeneline na palaban, na kayang mag-seduce, yung mga ganon. So, kakaiba naman. Siyempre, may moral lesson din itong ano. May moral lesson naman po. What about Ara? Anong masasabi mo? Si Ara, wala akong masabi kasi pag sinabi ng instruction, ito yung gagawin talagang, ayun, 1 take, 2 takes, yun, nagagawa naman. Thank you, Direk. Tsaka very professional naman. Itong apat na to, then including Mon Mendoza, na wala dito talagang very professional. Thank you, Direk. Rash, kanina nabanggit mo, nagka-construction ka rin before. Paano ka napasok sa Viva Max? Paano ka naging artista? Before po kasi, since 2017 yata, or 16, mga ganun. 2016, before, varsity player din ako. Basketball sa Pampanga. Yeah. Then, hindi pa yung itsura ko na talagang probinsyano. Maitim, yeah. Hindi ko kinakailangan yung pagiging maitim ko, probinsyano, tapos makapal yung buhok. So, normal naman sa probinsyano. So, then, wala din naman kaming ganun pera, hindi naman kami mayaman. So, yung mga tatay ko, kapatid ko is construction din. Doon kami nabuhay, doon din ako nakapag-aaral. Yun. So, before, may nag-basketball ako sa isang lugar, parang dumayo ako, then may nakakilala sa akin. Tinanong nila kung gusto kong pumasok ng pageant. Then ako, mahihayin naman kasi ako Hindi rin ako fluent sa English. Then sabi ko, baka mabokya tayo dyan. Pag pumasok ako dyan, baka question pa lang, di ko maintindihan, di ko yung masagot ko, diba? So, hindi naman ako fluent. Until now naman, di ako fluent. Yeah. Then yun,
Sabi niya wala namang question and answer, runway lang, modeling. So, pinag-isipan ko siya ng 2 weeks yung offer. Sabi ko, isang beses lang to sa buhay ko, bakit hindi ko i-grab? So, ginarab ko siya. Then, meron naman akong preparation before the coronation, 4 months naman. Nag-workout ako doon. Then, nanalo ako doon sa runway na yun, yeah. Top model Pampanga. Okay. Hindi naman ako yung pinaka-title, ako yung brand ambassador, ganun. And nakaka-award naman ako. So, hindi ko maano sa, kaya ko bala, sabi ko. Then, inano ko din sa sarili ko na sabi ko, kung mayayain ako, wala din naman ako mapupuntaan. Kahit saan ka pa, anong trabaho pa, kahit di ka artista, mayayain ka, wala ka din naman mapupuntaan sa buhay mo eh. Hanggang bahay ka lang, for sure. So, inisip ko din. So, ginarap ko siya. Then, merong isang parang nag-ano dito sa commercial, sa modeling, sa Manila na. Then, nakakuha ako ng project na folded din ng, naging model ako doon, nagka-printad, ako, yeah, Pampanga, kahit sa branch. Then, nagtuloy-tuloy yung modeling career ko. Nakakuha din ako, nagka-Levi's din ako isang beses. So, thankful ako kay God kasi binigay niya. Then, mag-out na ako sa modeling. Then, doon ko nakilala yung manager ko, si Tito Jojo Veloso. Yeah, 2019 or 18 yata yun, nung nagkakilala kami sa Facebook. Minessage niya ako kasi nga daw. Sa Facebook lang to? Yeah, kasi Allen Dizon yata. Kasi taga Santa Ana siya. Then ako Santa Ana, Pampanga din ako. So same, kami, town. Yun, sabi niya, taga niyan din yung dati kong alaga. Then inofferan niya ako, sabi niya, pasyal ka dito sa condo. Sa condominium dito yung office ko. So pumunta naman, then usap, ganun. Sabi niya, dadalhin kita ng Viva. So the next week, punta kami Viva. Then sabi pa nga kami ni AG nun eh. Then pinakilala ko kay Boss Vic, 2 goods naman, pinasign ako. Then naghintay ako ng 3 years kasi gusto ko din 3 years? 3 years, ang tagal din kasi nun eh. Parang 3 years ako walang project. Then naghintay ako kasi gusto ko naman eh. Hinintay ko yung break ko, then ito nga, yung Viva Max, nung lumabas yung Viva Max, nagtuloy-tuloy naman yung career ko. Thankful ako sa Viva. Kina boss, lahat ng boss, especially kay Boss Vic, binigyan niya ako ng pagkakataong makaarte. So, doon nag-start yung career ko as an actor. Yeah. Ano, yung totoong pangalan mo yan, Rush? Real name ko po talaga is Rashid. So, para mabilis lang matandaan, so Rush na lang yung binigay sa akin ni Tito Jojo. Rush Flores. Then yung Flores, Rashid Nugit po. Then yung Flores, pilito po ng lola ko yan. So, Pilipino Yes. Yun po. Thank you. Thank you po, thank you. And good luck din sa iyo, no? Miss Ara. Kasi pag tinitingnan namin kayo, kumpare, black and white pa, no? White and black. Magkaiba talaga yung karakter ninyo. So, sa set, paano kayo nagbibigay ng tips sa isa't isa, yung kahit di kayo magka-eksena, yung nagkukwentuhan ba tungkol sa mga... Ako kasi, ako yung kumakausap sa kanya, talaga. Kahit hindi niyo ako kinakausap. Tapos tinawag ko pa siya. Kasi kami, naka-lock in eh. Di ba lock in? Tapos dalawa kami sa room. Tapos sobrang tahimik pagpasok. Siyempre nahihiya din naman ako. Tapos baka hindi niya ako i-approach pag ako yung unang umapproach sa kanya. First time yung nagkatrabaho? First time. Tsaka mag-usap talaga. Tapos, nasa CR siya nung pumasok ako sa kwarto. Kala ko ako lang. Hindi nakaupo lang ka doon. Paglabas niya, hindi rin siya nagsalita. Nagtitigan muna kaming dalawa. Nag-aantay kami sino yung unang mag-a-approach. Tapos, inano ko na kasi baka nahihiyain niya. Sabi ko, hi! Sabi, kamusta ka? Nag-usap na kami ng gano'n. Yung parang, kinakausap ko niya, okay ka lang ba? Oo, kinakabahan ako. Hindi, okay lang yung chocolate. Gusto mo, bigyan ko siyang chocolate. Pagpagana, o ano ba? Ayun, gano'n. Doon nagsimula na. Close na kayo, naging ano? Nag-usap-usap na rin kami. Kagaya, ano mga topic pag-usapan nyo? Ano, Alison? Comparing notes ba ito? Notes talaga? Notes talaga? Joke lang. Yung pwedeng i-share. Ano ba usapan natin doon? Pwede ba ito? Puro ano eh. Puro sa script. Sa script. O kaya sa leading man ninyo, kay Shun Wu at saka kay Arash. Yun ba? Ikaw naman. Ikaw naman mo siya. Sa script. Talaga. About ko sa character namin. Tapos? Kung paano kung galing. At saka yung gagawin mo. Yes. Oo. Kakaiba kayo kasi doon sa trailer masyadong wild, oo. Sino ang pet mo? Bukod kay Direk na inaakot. Sino, meron ka bang pinanggayahan or parang sinundan ng ginawang model para yun ang karakter na ipanabas doon sa Pokpok? Mga friends ko po.
Talaga? Mga friends mo na ano. May mga text. Magagalit yung friends mo. Oo nga. Sabihin, sino sa amin? May message ka. Sino sa amin? Para mo, kumusta ka dito and ano ang nakikita mo look sa future na magiging ano mo sa Viva Max? Actually po, ayoko po tignan ayokong isipin yung future ko. Gusto ko lang po nangyari sa akin po ngayon. Pero grind lang po ng grind. Go with the flow. Work out, parang inaaral ko pa paano maging the best na artist naman. Parang I-enjoy mo lang. I-enjoy ko po, oo. Hanggang anong kaya mong ipakita or ilabas? Kakayanin ko ano pong nasa script, kakayanin po. Parang gano'n. Talaga. Lahat. Parang gano'n. Pero kaya ko lang. Kakayanin ko lang po. Okay. Thank you and good luck, Derek, ha? See you. Susunod yun, meron na naman, November. Yes. Meron na naman. Maraming salamat. Palaban ang ating cast. Thank you, Sir Ambet. I'm sure we got to know our stars a little bit more. Okay, moving on to batch 2 of press today, starting with Mark Magadia and followed by Jojo Panadia. Okay, so for now, from Maganda Ba Movie, let's hear from Mark Magadia. So, nasa po mula sa cast. Paano kayo, parang sa character level, paano kayo nakaka-connect or nakaka-relate with your character when you're playing your character? Forward. Like, similarities. Manonood ka. Swan Lake. Wala ka. Hello. Yung role ko kasi dito, ano siya eh, gimmickera, mahilig mag-shopping. Ano pa ba? Tapos, mapagmahal naman. Pero hindi gaano, pwede ba sabihin? Realistic. Hindi niya gaano na-e-express. So, sa akin naman, parang ganun ako eh. Pag nagmamahal ako, hindi ako masyadong expressive. Kasi inaantay ko rin mag-move yung lalaki. Parang ganun. So, parang yun yung naging kapareha sa akin. Sa aking character. Ayun po. Sa akin naman po, 50-50. In reality, tapos sa character ko na si Jeneline. Kasi si Jeneline, sobrang wild po talaga. So, kaya abangan nyo na lang po. So yung wild is the 50% na hindi ka related? Yes po, depende po sa mood. And then, depende sa mood. Sa gising, parang gano'n. Yes po. So yung other 50% is anong personality? Ganito po, nakikita nyo. More on the pero pag close ko po talaga. physical or aesthetic? Yes po. Sa akin po kasi kalog po kasi ako, masayahin, lakad, bibiro, ganyan. Pero sa character po kasi, sobrang laki po ng bago kasi nga, seryoso po din dito. Seryoso na, hindi po kasi ako marupok eh, pero magiging marupok, parang gano'n po. Kaya yun po, medyo challenging. Nalabas ko yung ko, yung pagiging acting ko po. Kasi kapag masyadong opposite sa character mo, you have to act. You have to do the work. Opo, na-challenge po, pero thank you po rin kasi tinuruan niya naman po, ginaid niyo po. Opo. Thank you. Kay Rash. Makakonect. Sa tatay ko eh. Sa tatay ko kasi foreman eh. So, iniisip yan, stricto kasi siya sa trabaho. Kahit sarili niyang anak, pag di nagtatrabaho, papagalitan niya. So, walang anak-anak sa kanya pag nasa work. So, hindi naman, so yung role ko naman kasi dito is engineer. So, yung pagiging stricto sa trabaho, parang iniisip ko lang yung tatay ko, kaya doon ko in-apply yung character ko dito. Pero yung social is, nasa pananamit lang yan eh. Madali lang naman gawin yun eh, di ba? Manamit ka lang ng polo, tapos 4 months, so parang social ka na. Then syempre yung galaw mo. So ganun. Then yung character niya sa tatay ko siya ginawa. Kapag mahal na asawa, ano ba? Yun lang, minsan nanonood din ako kung paano maging mapagmahal na asawa. Kasi nga wala pa naman akong asawa. So, parang kinoconnect ko na lang siguro dun sa pagmamahal lang isang anak. Ganun na lang. Would you say ba na parang special sa yung pelikula dahil it's something na
reminds you of your Super special nito. Actually, nung ginagawa ko ito, naisip ko yung mga brother ko, tsaka yung tatay ko. Kasi nga, ang tagal ko din nawala sa construction. Tagal ko din di umuwi ng Pampanga din. Yun, nakagawa ko ng project is parang connected siya sa ginagawa ko dati, sa mga kapatid ko, sa tatay ko. So, yung ginagawa ko to is medyo naluluwa ako eh. Naluluwa ako kasi nga naisip ko sila, namimiss ko sila. Tagal ko din kasi hindi umuwi ng Pampanga. Dahil ang dami ko lang ginagawa dito sa Manila. So, yun. Lapit lang ng Pampanga. Lapit lang. Pag-ali din naman, pag umuwi naman kasi ako, matagal naman din akong di bumabalik din ng Manila eh. So, sinusulit ko din naman, sayang yung opportunity na dumarating. Minsan kasi bigla ang schedule. Diba? So, yun po. Thank you po. And then kay Direct naman, yung pag-cast ba nito is, are they parang predetermined or you have to say na rin sa mga cast? Sa cast talagang binusisi din. So from the Viva Creatives, nag-open sila sa akin na okay ka ba sa ganitong ito yung gaganap, si Rush, ganyan. Okay naman. And then alam ko naman na pag binigay naman ng mga boss kung sino yung artista, meron silang mata. Alam mo yun na may nakikita na sa kanila na para sa kanila itong role na to. So, wala naman akong doubt regarding with that. Ang sa akin lang, as a director, maibigay ko lang yung kinakailangan or kailangan ikwento. So, yun, gagawin ko. Tapos, Direk, kasi parang napapasin natin na sunod-sunod yung mga projects mo. So, ano yung parang ginagawa mo or process mo para ma-maintain mo na iba't iba pa rin naman yung ibibigay mo sa bawat pelikula? Na kahit sunod-sunod sila. Kasi minsan, if parang pagka naging nagpo-focus tayo sa quantity, di ba? Nagsasuffer minsan yung quality. So, paano mo na kukuha yung balance na quantity and quality sa pagpo-produce ng isang sa pagdidirect isang pelikula? Siguro ako kasi mahilig ako mag-experiment. Mahilig ako manood ng mga pelikula. So yan, Netflix or video. So kung ano merong pelikula na alam ko makakatulong sa akin. And ako naman, as a bagong director, talagang kahit andito na ako sa posisyon, nag-aaral pa rin talaga ako. Hindi ko siya tinitigilan. So, ayun, may mga bagong kaalaman, every project, ganito pala. So, Thank you. Marami